Magandang umaga po ulit sa inyong lahat and welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. So today we are celebrating the feast of the Solemnity of Ascension. Ascension. Ano ba yung Ascension? Very clear dito sa Gospel na binasa natin. At a certain time after Jesus had done His work on earth, siya ay umakyat muli sa langit. So, we can see in the first reading and here in the Gospel, we find Jesus going up, returning to heaven. So, He returns to heaven by His own power. Sarili niyang power yun. Bakit? So, yun siguro unang-unang lesson na binibigay sa atin ng Gospel. Jesus goes to heaven by His own power because He is God. He was human while He was here on earth, but He is also God. Kaya niyang bumalik ulit sa langit, where He came from anyway, as a Son of God. So, Diyos, si Jesus Christ ay Diyos. And He went back to the Father in heaven. Kaya isa yun. So, ang Panginoon, si Jesus Christ ay Diyos. Pangalawa, na pwede nating tinuturo sa atin ng gospel, makikita natin doon sa, hindi ng gospel, ng first reading, makikita natin ay habang umakyat si Jesus doon sa langit, ang mga tao, yung mga apostles, ay manghang-mangha. They were so amazed, they were awed by the sight of Jesus rising up to heaven. Lahat sila nakatingala, titignan ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Why not? Kung ba naman makita ng tao na umakyat sa langit, Siyempre, titingala ka, titignan mong mabuti. Pero yung pagtingin nila may kasama din pagmamahal dahil nakasama nila si Jesus for some time. Inisip ko, paano sa buhay natin, paano natin yan, saan nangyayari yung mga ganyan? Makikita natin yan sa ating mga halimbawa sa mga magulang, Habang kasama nila yung kanilang mga anak, yung mga anak naglalaro, laing magulang, pababayaan na ang maayos na magulang, hindi laging hawak-hawak yung bata, di ba? Otherwise, magiging very dependent yung bata. So, kailangan pabayaan, bibigay na ng kaunting freedom yung bata. Pero, habang naglalaro yung bata sa tabi, laging nakatingin yung nanay o yung tatay. Laging nakatingin. Baka sakaling babagsak, agad-agad pwede niyang saluhin o pwede niyang tulungan. O baka hahawak ng hindi dapat, ng kuryente o ng putik o ng something, pwede niyang pigilan. Kasi yung pagtingin niya doon sa bata, from afar, nakikita niya na mayroong kasamang pagmamahal, mayroong handa na pagkahanda para tulungan yung bata kung kinakailangan. At ganoon din yung pagtingin ng mga tao kay Jesus doon sa pag-akyat nila sa langit, mayroong pagmamahal. Mayroong pagmamahal. At ang Diyos din nakatingin sa atin na may pagmamahal. Handang tumulong sa kasaling kailangan. At laging nandyan. Kaya nga, maganda yung sabi dito sa verse before the gospel, sabi dito sa Alleluia, I will be with you always until the end of the world. Yun ang sabi ng pangako ng Panginoon sa atin. I will be with you always until the end of the world. So kahit nandoon sa langit ng Panginoon, tinitignan pa rin tayo. Dahil yung pag-akyat ng Panginoon sa langit, ang pag-akyat ni Jesus sa langit, ay hindi lang physically umakyat, hindi lang yun. Kundi ibig sabihin ay nagbago, umangat ng kanyang level of existence. Hindi na siya nabuhay para sa lupa lang. Umakyat siya sa langit kasi makalangit, panglangit ang kanyang existence. Yun ang dulo, yun ang objective, yun ang goal, yun ang hantungan ng Panginoon. At yun din ang hantungan natin. Kaya nga yung pagtingin natin sa pagtingin ng mga tao sa Kanya sa langit, hindi lang paghanga o pagkamangha. It's a way of telling us, doon din tayo pupunta.
tayo rin dapat papunta sa langit. Kaya even now, as we celebrate the Ascension, sinasabi ang pangalawang lesson siguro sinasabi sa atin ay, hindi lang tayo pang mundo, pang langit din tayo. Dahil sumusunod tayo na kilala na natin ang Panginoon, narinig natin yung kanyang mga turo, nakita natin kung gaano siya, ang kanyang pagiging Diyos, nakita natin ang pagmamahal niya, pagpapatawad. Dapat nagbabago tayo ng buhay at dahil doon tayo patungo. Patungo rin tayo sa langit. Hindi tayo para sa lupa lang. Hindi tayo para dito lang sa mundo. Para tayo sa langit. Minsan nakakalimutan natin yun, di ba? Dahil masyadong konkreto, masyadong obvious ang buhay natin dito sa mundo. Lahat na lang, kung ano yung importante dito sa mundo. Bakit ba, halimbawa, napaka-importante para sa tao, lalo na kung may mga nagbibigay-bigay, napaka-importante sa atin makakuha din. Bakit? Kasi kailangan natin, nabubuhay tayo sa mundo. Kaya lang nalilimutan natin, minsan, na hindi tayo para sa mundo lang. Para tayo sa langit. Nabubuhay tayo. Dapat mabuhay tayo para sa langit, para sa Diyos. So yun yung pangalawang tinuturo sa atin ng piyestang ito. Na tayo ay para sa langit, hindi lang para sa lupa, hindi lang para sa mundo. Pero nandito pa rin tayo sa mundo at para makaabot tayo sa langit, merong isang bagay na iniimbitan sa atin ng Panginoon. Ano yun? To follow Him. To follow Him in whatever He had done here on earth. Ibig sabihin, hindi lang ang pagtingin natin sa Diyos, pagsunod natin sa Diyos sa Kanyang pag-akyat sa langit, hindi lang pagtunganga. Tayo rin dapat susunod. So hindi lang tayo, paano tayo makakarating sa langit? Kung mamumuhay tayo dito sa lupa, katulad ng pamumuhay ng Panginoon. So yun yung ating mission dito sa lupa. Habang nandito pa tayo sa lupa, katulad ni Jesus, habang nung nandito pa siya sa lupa, nagturo, gumawa ng mabuti, tumulong sa mga tao, nagpagaling, gumawa ng mabuti. At yun din ang ating mission habang nandito pa tayo sa lupa para makarating sa langit, yun ang ating mission. Maging katulad ng Panginoon. Magmahal, tumulong, makiisa sa mga tao, maging mabait, maging sa salita at sa gawa, maging makakristo, makadiyos. Yun ang tawag sa atin, yun ang hamon sa atin. So tatlo, napaka-importante na sinasabi sa atin ng piyesta na ito. Si Jesus ay Diyos, kaya siya umakyat sa langit. At nagbago ng nag-angat ng kanyang existence. Hindi lang siya para sa lupa, para din siya sa langit. Tayo rin. Pangalawa, tayo ay mga tao, pero tayo ay hindi para sa mundong ito. Ang buhay natin talaga ay para sa langit, para makasama ang Diyos. Pero habang nandito tayo sa lupa, ang pangatlo, habang nandito tayo sa lupa, kailangan nating mamuhay ng katulad ng pamumuhay ni Jesus para tayo makaabot sa langit. Magmahal, magpatawad, gumawa at magsalita ng mabuti, maganda at nakakatulong. Hilingin natin sa Panginoon na sana araw-araw makita natin o maalala natin palagi ang ating misyon, ang inaasahan sa atin ng Diyos para pagdating ng panahon, tayo rin makarating sa langit.